Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Taga-Claver, kumusta? Buhi pa ba? Maayo ba atong pangdungog? So, brothers and sisters, ang angelology o ang demonology, 24/7 na nga mo-attract ka na to. 24/7. Di na sila makasulod, kundi na sila pasudlon. So, kung dunay time nga ulitan ka, masuko ka, ang anghel nga nasa imo, anghel sa demonyo. Kung na po'y time nga malipay na pug ka, ang anghel na pod nga nasa imo, anghel sa kahayag. O nya karon, ang sunod nga mamumulong or speaker, usa siya ka Catholic Faith Defenders, Vice President for External Affairs, National Office. Ang iyang topic or tema, superstitious belief, ordinary and extraordinary demonic attacks. Brothers and sisters, please welcome Brother Wendell Talibong. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O August Queen and Our Lady of Angels, who received from God the power and mission of crushing the head of Satan, we humbly beg you to send us heavenly legions, with Saint Michael the Archangel as head, so that under your orders, they may chase the demons, combat them everywhere, and refresh their boldness and drive them back into the abyss. Who is like God? O good and tender Mother, you shall always be our love and our hope. O Divine Mother, send your holy angels to defend us and to drive away from us the cruel enemy. Holy angels and archangels, defend us and guard us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maayong odto sa tanan. Musunod si Father Darwin human sa ako, no? Hulat-hulat lang mo. Unya, karong orasa, pinakalisod karon na oras para sa mga lecturer. No, kay tingkatog man ron. Mao nga, kung katugon mo diha, tulog lang mo. Oh. Then, ayaw lang po mo hagok. Kaya makadisturbo man mo sa tapad ninyong natulog. Pinakalisod karon na oras nganong gi-assign po ko ari oras nga lisod kayo tingkatog ron ay naatoy pare nga na-schedule siyang misa ingon arong orasa unya panahon sa humili niya diha sa atubangan ang liminister na tulog, so iyang giapel na lang sa humili, iyang giingon, mga igsoon, kinsa kadtong buot moadtog langit, hala, tindog, nanindog ang mga tao gawas sa liminister nga natulog. Og mingon ang pare, pagkadaghan sa gustong moadtog langit, sige, lingkod. Og may paduol siya sa liminister, og mingon, kinsa tong moadtog emperno, hala, tindog, nakuratang liminister, hintindog. Lingi-lingi niya nga nangatawa ang mga tao. Ingon siya sa pare, Father, wa jud ko kabalo og unsay atong gibutuhan karon. Pero ang akong namatikdan, kita ra yung duha mo inanindog. Nangangin pa jud.
No? Bitaw lisod kay karon na oras. Kay lami jud kay katulog kami gani nga bag-o pa mi abot lami katog pa na mo nag-grace pa si Father Darwin. No? And ang atong discussion about spiritual warfare very critical gayod kay sa unang pag-abot namo ni Father Darwin dito sa Ilocos, nakalimot gilayon og prayer before ang lecture. So ang tibuok simbahan nila napalong ang kuryente. Ang simbahan og kumbinto. Gipaandar ang kinini ang generator naguba. No? So pagbalik nako sa Ilocos sa tumiaging semana, ingon ilang exorcist, brother, mag-establish tag parameter for protection. Baka mangyari na naman yung nangyari noon. Akong giignan na ikaw na lamang, Father, dahil ikaw ang exorcist, ikaw pa ang parish priest. So, plano na mo. Plano pa lang hingbran na out na po. No? Naguba ilang generator. So, real, we are in the field of spiritual war, and we have immortal enemy who wants to destroy us, not just in this life, but in the next. And the outcome of this war is very dangerous because it will determine to our eternal destiny. Ang taktika sa yawa, ang karaan niyang taktika, patuuhon kaniya nga wala siya. Nga naman, kay ang ang sundalo nga dili mo tuo nga dunay rebelde, munay sundalong dali rang ambusan. No? Wa ka mo tuo og unsay imong kaaway, unsay taktika sa imong kaaway, mao gayud kana ang dalirang ambusan. Nakadungog na ba mo atong istorya nga ang Ginoo ug ang yawa nagkita unya padaghanay sila miyembro? Kita sila. Unya garbuso kayo ang yawa og mingon, Hesus padaghanay tag miyembro. Kuyog kanako sa bulangan. Nangadto sila sa bulangan. Nya ingon ang yawa, tanawa, daghang kayong namulang. Dunay katikista na maligyag tuba. Nakay imo ani. Wala magtingog ang Ginoo. Nya, dalon ta ka sa diskuhan. Garbo kayo ang yawa. Naay daghang kayo ng disko. Nakay imo ani. Wa mo tingog ang Ginoo. Nya ingon ang Ginoo, dalon ta ka sa claver. Kay dunay tigom karon about spiritual warfare. So tindog-tindog sila diha sa pultahan, garbo kayong Ginoo tanawa, pagkadaghan sa mga tao nga nang nambong, unya gibiyaan nila ang ilang tagsa-tagsa ka trabaho, gibiyaan nila ang ilang panimalay aron lang gyud mugahin paminaw o para sa santos nga misa, ingon ang Ginoo, naa kay imo ana. Wa katingog usab ang yawa. Pero kabalo mo kay ang yawa maruman, tanaw-tanaw niya na may natulog, na apoy nagduka. Ingon siya, Hesus, nakita mo ba ng akong nakita? Kanang natulog og nagduka, imuha ba na? Wa ba ko mangigo ha? Bato-bato sa langit ang matamaan ay bukol. Bueno, kung tanaw nato ang Biblia sa Genesis o sa Revelation, doon na nay away nga nahitabo. Sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, unsay nakasulat, ibutang ko ang panag-away tali sa kaliwat sa bitin o sa kaliwat sa babae. Ang kaliwat sa bitin magapaak sa tikod sa kaliwat sa babae. O ang kaliwat sa babae, magadugmok sa ulo sa kaliwat sa bitin. Wala ba kamo makasulay pangutana, ngano nga ang demonyo, gitawag man sa Biblia, og bitin, halas. Tungod kay ang halas, hilom, pero makamatay. Wa ba mo mga sugod o pangutana, ngano nga ang paako niya, diri man sa tikod, dili man diri sa atubangan. Tungod kay ang atong mortal nga kaaway, pag siya'y mo atake, kanunay siyang mulipot. Kanunay siyang magtago. Nganong kanunay man siyang magtago?
aron nga kundi ka makadiskubre nga ang imong kinabuhi nagkadimalas-dimalas na, nagkalisod-lisod na, di ka makadiskubre nga kana atake sa atong kaaway, ang una nimong basulon ang Ginoo. Ginoo, nganong giingon ani man ko nimo. So kanunay siyang magtago. No? Pag siya'y mo atake. Gisgutan ni Bro Tata, ganiya ang angelology and demonology. Wala pa mamangutana kung nganong ang yawa na yawa. Ano nangayawa man ni sila? No? Una, agig background sa inyo, unang gibuhat sa Dios ang mga anghel, katong gisgutan ni Brad Tata, hierarchy ang mga anghel, serapin, cherubim, thrones, dominions, powers, virtues, principalities, archangels, and angels. No? Kini mo ang mga anghel before gibuhat ang tao, before gibuhat, wala dahi na sila kasulod sa langit. Naa sila sa gitawag og preternatural world. Kita, naata sa gitawag natural world. Preternatural world. So, ang ilang knowledge, gitawag og dark knowledge. Diba sa Genesis, nagsugod ang kangit-ngit, miabot ang kahayag, unang adlaw. Kining knowledge, na dark knowledge, mag-transform ng naa sa mga angels, pagka morning knowledge, kung pamatud-an nila, nga gihigugma nila ang Diyos. Obedience. Ang kining mga anghel, nag-agi og tulo ka pagsulay. Unang pagsulay, nga ilang giagian, gipadayag sa Dios nganha sa mga anghel infused knowledge nga ang Dios Trinity. Sa Trinity, tanawa ra gunan sa creation, Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning God created heaven and earth. So tulo na daan. In the beginning, time. Time, gilangkoban og past, present, and future. God created heaven, space. So, nanang length, width, height. And earth. So, solid, liquid, gas. So, gipadayag na sa Diyos, hinay-hinay diya sa iyang kabuhatan, ang iyang nature. So, gipadayag sa Diyos nga ang Diyos Trinity. Abi ninyo, sa unang pagsulay, si Lucifer ni pasar. Dawat siya nga Trinity ang Diyos. Pero sa ikaduha nga test, gipadayag sa Diyos sa mga anghel, nga ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, magpakatawo. Dinha na di madawat ni Lucifer. Nganong tawo ang pilion, nga ang tawo ubos lang sa mga anghel. Dapat anghel mo ipilion. Sa ikatulong test, labaw na. Nga naman, infused knowledge gipadayag sa Dios, nga na sa mga anghel, nga tungod kay ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad magpakatao, ang iyang inahan walay buling sa sala nga gipili sa Dios, og mamahimong rayna sa langit, og kamo muserve kaniya. Dinha na nag-react si Satanas. Dili pwede nga gikan sa tao dunay mahimong rayna sa langit. Ang hilmi labaw lang mi sa tao. Unya kaming mga tao, ang mga anghel mo vow me dinha sa mahimong rayna sa langit. I will not serve. Og tungod ni ana Ginoo nga gihatagan mo dakong kahigayunan og gugma ang tao, gubon ko ang tao. Sumuna na nga giatangan na niya ang kabuhatan nila ni Adan ug ni Eva. Ang unang magtiayon, giatangan niya. Giunsa man niya pag-atang. Kanusa man niya ni sulod ang pagguba. Sa dihang ang babayi nag-inosara.
Sa dihang nag-inusara siya, dinha misulod ang atake ni Satanas. Giunsa man pagsulod. Imagine, kitang mga tao kaniadto, naa na tay supernatural gift, naa na tay preternatural gift, supernatural gift, sanctifying grace, preternatural gift, infused knowledge, di na ta kinahanglan pa magtuon, freedom from death, freedom from sickness, naa na to. Apan kinahanglan mapasa ni nila ni Adanong ni Eva, ngani ka na to, kung pamatud-an nila nga gihigugma nila ang Dios sa unsa nga paagi, sundo nila ang sugo sa Dios. Mo nga ang Dios naghatag lamang usa ka sugo. Unsa iyang sugo? Ayaw mo kaon ni ining bunga sa kahoy. Kay kun mukaon mo, mamatay gayod kamo. Giunsa man pagsulod, bright ang yawa. Nga naman, gigamit niya ang half-truth. Giigna niya si Eva, nag-ingon ba ang Dios nga dili mo pakanon ining bunga sa kahoy? Tinuod man nga ang Dios nag-ingon. Gigamit ni Satanas ang curiosity. Nganong curiosity man? Kabalo silang Adan og si Eva nga ang bitin dili mo istorya. Pero sa dihang ang bitin ni istorya, Eva, o kamo kuno. Kabalo mo nga ang iro dili mo istorya, unya mo agi des inyong tungod ug moingon, maayong hapon. Di ba mo ma-curious ana? Huy, iro mi istorya. O sa mo na bitin, no? Ni istorya curiosity. Gamiton sa yawa. Mao nga daghan ang naadik, kumikas curiosity. No. So gamiton na naa sa yawa. Delikadong mag-inusara ang Gyud. No? Kay diha musulod ang yawa. Mo na ang kung tan-awon ra ba nato dire, mas daghan man siguro ning mabayi kaysa lalaki. Nga nanambong, no? Murang mas daghan ang babae kaysa lalaki. Naman yung bana. Di ko mutuo pod oy, nga ingon ani kadaghan ang balo dire sa claver. Ha? Oo. So, misulod ang sala. Tungod nila ni Adan o ni Eva sa tentasyon si Yawa. Nga naman, kung mukaon ka ni ining bunga sa kahoy, dili ka mamatay. Tanawa, gi-offer sa Yawa ang empty promise. Kabalo silang Adan o si Eva nga dili na sila mamatay. Gibuhat na nga dili mamatay. Pero, unsa gi-offer sa Yawa, empty promise. Kumukaon ka nining bunga sa kahoy, dili ka mamatay. Hinunua, mahimo kang sama sa inyong magbubuhat. O kadako kayong garbo sa tao nga binuhat lang ka, unya mahimo kang sama sa magbubuhat. Dako kay ng garbo sa tao. Tanawa ng uban, di ba? Makaamigo lag pulis, labaw pag pulis kinaiya. Makaamigog mayor, labaw pag mayor, no? So, ano ba, binuhat ka. Mahimo kang sama sa magbubuhat. Gusto gyud sa Yawa nga musimba tag laing Dios. So sukad sa sinugdan, ang target sa Yawa mao ang pamilya. Ang banay kay ang pamilya domestic church. Pila ninyo dinhi karon na mag-rosary kauban ang pamilya? Kada gabi Pila, kanang tinuod lang, mag-rosary. Oh. So, dunay pipila lamang dire, no? Makita nato, dunay pipila lamang. Mao ni niya ang mamatikdan namo labi pa sa uban nga mga dioceses nga puno kayo ang gym nila, hilabihang daghana kayong manambong, pero kanang maong manambong, mga aktibo na sa simbahan. Pero kung mangutana ta, pila sa inyo diri nagrosaryo, ma-surprise mo, gamay ra nga mga aktibo sa simbahan, nagrosaryo kauban ang pamilya. Ayaw kalimot nga sa espirituhanong gubat, ayon yung kalimot. Ang formula, more prayer,
more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Ulitin natin. More prayer, walang ka-power-power O sige, more prayer, less prayer, no prayer. Yes. Mga kaigsunan, dili pa ulahi. Kung aktibo mo sa simbahan, giawhag namo kamo mga igsoong mga laiko, magpakasimbahan ta sulod sa pamilya. Pray the rosary together with the family. Matod pa ni St. Louis de Montfort, praying the rosary alone is effective, but praying the rosary together with the family is very effective because it is an army attacking to the demons. Ngayon, gawas nga daghang mga Katoliko nga dili na magrosaryo o gikalimtan na ang rosaryo. Daghang mga Katoliko, kanindot kayo sa rosaryo, kabantay mo sa mga Dominican, Franciscans, nga naman nga ang rosaryo naaman sa kilid. Sa mga madre, sa mga pare, Dominicans, nga nung naaman sa kilid. Tungod kay kung sundalo ka, wala gani kay armas, dili ka gayon makabuntog sa imong kaaway. So kitang mga Katoliko, meron tayong spiritual weapon. O kini mao ang santos nga rosaryo nga sa makanunayon nga pagpakita sa mahal na Birhen Maria sa Fatima sa mga private revelation, palagi niyang inulit-ulit, please pray the rosary. Sa una lang bahagi sa rosaryo, man, credo na. I believe in God, the Father Almighty. Maunay atong pagtuo. Ingon si St. Augustine, Fidis quarens intellectum. Fidis quarens intellectum, dili na tambal sa buyag hayon nyo ilista. Sa ato pa, Fidis quarens intellectum, ang pagtuo nga naninguha sa pagkabot sa kahibalo. Unsa daw? Ang pagtuo nga naninguha sa pagkabot sa kahibalo. Nga naman, kay kadaghanan natong mga Katoliko, naatay pagtuo, pero wala kaabot sa kahibalo kadaghanan. O kining pagtuo nga wala kaabot sa kahibalo, unsay resulta? Gisagulan pa og tuo-tuo. Unsay na tuo-tuo? Superstitious beliefs. Unya naapay argumento sa mga dunay tuo-tuo, superstitious beliefs. Unsay ilang argumento? Wala may mawala aning niya kung mutuo ka. Wala may mawala ani kung mutuo ka. Mao nang naang wala pug kaayoy mangumpisal sa pare. Pero kung tanaw nato ang Catechism of the Catholic Church, Catechism of the Catholic Church 2138, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Unsa day ko no? Ang tuo-tuo mo ang hingpit nga pagbulag nato sa Dios. Unsa may tuo-tuo example? Daghang mga Katoliko tinuod na nga dunay kwintas nga cross, duna po'y habak. Daga na, naay kwintas nga cross, naay habak. Kay kundi mo ipikto ang cross, at least naay back up. So, unsay tawag niyo anak nga Katoliko? Munay mga dual SIM. No? Dagana. No, mga dual SIM. O niya, ang uban nga mga Katoliko, manguros man, o mo gawas sa panimalay, makalabay po o kining ang mga kahoy, unsay kasagaran, tabi apo, perya buyag. Ya? Muna kadaghanan, tabi apo, perya buyag. Bisag mangihi, tabi apo, perya buyag. Nana. Una, bisag simple lang nga tabi apo, perya buyag, that's superstitious beliefs. Sinugdanan na nga nakikomunicate ka og mga fallen angels. Nga naman, magtagbo ta, walay tingog. Idiway communication nga nahitabo. Pero magtagbo ta,
inigtagbo mingon, mayong hapon, mayong hapon. Sinugdanan na sa atong communication. Sinugdanan na sa atong relasyon. Mausab, kung mingon ka, tabi apo, perya buyag. Nakig-communicate na ka sa mga fallen angels, ayaw ko hilabti, kinitahod ko. Muna nga kung mangihi mo, pangihi lang mo, ayaw nagtabi-tabi apo. Ihiin ninyo ang dapat ihian. Kay kontra nato na. Ha? Oo. Basta ang Katoliko, protected ta sa proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Muna ang protektahan nato. Tanawa, suroy mo sa bisan asa. Nga dapit. Makita nato na bag-o lamang taga sa ulog sa 500 years of Christianity. Nganong 500 years of Christianity, misulod ang Kristyanismo sa Pilipinas 1521. 2021, 500 years of Christianity na sa Pilipinas. Pero tanawa, ngano man nga daghan mga Katoliko nga nagbalik-balik sa simbahan, aktibo sa simbahan, pero murag wala matilawi ang grasya o panalangin sa Dios. Bisan sa ilang panimalay, naglisod, samok ang pamilya, ang uban naglisod sa panginabuhi, balik-balik ang mga sakit, lisod kayo ang kahimtang, ngano man. Nga, kung mamatikdan ninyo, ilabi nag New Year, daghan man kayo pampaswerte. Di ba? Daghan pampaswerte. Naapay magpabuto, kay abog kuno sa dimalas, nasunog ang balay, dimalas na hinoon. Realidad na. Naapay uban mag-andam-andam o kininiang kuan, mga protas, 13 kapares, kay pabuinas-babuinas ng naa, pero gipandimalas. Nga naman, naapay uban nga inig New Year, mag-itsa-itsag sinsilyo, aron mo sulod kuno ang kwarta, nganong sinsilyo raman po iitsa ninyo, dapat tag 1,000, aron dili sinsilyo ray mo sulod. Daghan tag superstitious beliefs. Ug ang atong tuo-tuo, ang superstitious beliefs nato, from womb to tomb, gikan sa tiyan hangtod sa lubnganan. Tanawa ragod ang kamaro sa yawa. Aron dili ta makatilaw sa grasya sa Dios sa mga sakramento. Matag sakramento may kaakibat na tuo-tuo. Superstitious beliefs. Nga gi-practice nga ang uban mo ingon wa may mawala ane kung mutuo ka. Unsa man pananglitan? From womb to tomb. Di ba? Ang ubang mga ginikanan, sulod pa lang sa tiyan, mag-andam na sila og lana sa halas. Kay kung dunay kananaang mga anak na, ilang ihaplas-haplas. Ang uban pagyod nga mga tuo-tuo, magbutang silag tunok-tunok sa ilang balay, aron ang wakwak dili kuno muduol. Unsay pagtuon nyo sa wakwak balon, mahadlok og tunok? So daghan kayo silag tuo-tuo, no? Karon inigbunyag na sa bata, tanawan niyo ang mga batang gibunyagan na apay pula-pula diri gibutang sa kamot kadaghanan kay sumpa kuno nagbuyag. Unya napay ubang tuo-tuo nila na inigbubo sa pari sa holy water, pagdili muhilak, mubo rag kinabuhi mong sikreto og kusi. Aron muhilak. Unya naa pag ubang tuo-tuo nila nga humagbunyag, maglumbag karatil og dagan padulong sa gawas. Nga naman, kay kinsa kuno tong unang mo gawas, bright to nga bata. Bisan pag una pa mo gawas, kung kanang bata adi magtuon bugo gyud na. No? So daghan tag tuo-tuo. No, daghan tag tuo-tuo. Sa bunyag. Samot na sa kasal. Daghan kay tag tuo-tuo pag abot na sa kasal. Unsa man? Ang uban dili magpakasal, di magpakasal kung dili lingin ang bulan. Ay nagtuo-tuo na. Di magpakasal kung dili lingin ang bulan. Karon nausab na di magpakasal kundi lingin ang tiyan. So unya humagkasal na bisan sa kasal na pay tuo-tuo. O say tuo-tuo.
Sikreto og tunob ang bana. Kay kung matumban kuno ang bana, under na sa asawa. Napay tuo-tuo nila. Dayon, inig uli dito sa balay, o sa pailaing tuo-tuo, tagbuon dayang kag baso, nga gisudlag tubig, o niya ka ng baso na isudlay, ikutaw ang sudlay sa tubig, isudlay sa babae, nipilit na ang kaspa dito, isudlay na po din na sa tubig, dayon ikutaw na to sa lalaki, nipilit na pong kaspa dito, ug ipainom nila ang kaspa. May katawa lang taana, ba't realidad na nga tuo-tuo sa kadaghanan nato? Realidad na tuo-tuo. Samot na, kung dunay mamatay, pagkadaghang kay tuo-tuo, pag dunay mamatay. Ang uban nga tuo-tuo, pag dunay mamatay, dili ka pwede mananghid, di ka nag-vigil. Mo na ang wala na'y batasan hinoon. Mulakaw na. No? Kaya di pwede mananghid. No. So, dili pwede nga kuhaon ang pagkaon sa namatyan o dalon sa laing balay. Natural. Daghang pang mo vigil. Kuhaan mo na pagkaon, mahutda na. Naiuban, dili pwede maligo kung dunay namatyan. Di ba? Natural. Bawal maligo pag bilar. Pero nahulog na naasyag tuoto, dili maligo kung dunay mamatay. Ang resulta, mas baho pa ang buhi kaysa patay. Daghang kay tagtuo-tuo. Unya ang uban, inig kanaog sa lungon. Inig kanaog na gawa sa lungon, tua dito musuong sa ilalom. Ay uban, ug moingon, ayaw mo glingi, kay mawili ang patay. Diya? Muna ang tuo na to. So, siguradong mawili ang patay kung doon na kay utang nga wag yun mo mabayre. Dayon, pag abot sa minteryo, naapay tuo-tuo nila. Unsa man ang tuo-tuo nila? Nga inig butang na sa nitso, magbugto og rosaryo. Naituo-tuo sila. Unya ang rosaryo nga bugtoon, pangitaon pa nila nga ang mubugto kadtong balo. Dayon, paggawas na sa minteryo, nagpa-aso-aso. Nagpa-aso. Nga naman, aron dili kuno sundon sa kalag. Aron di sundon sa kalag mo na magpa-aso. O sa pagtuon nyo sa kalag, dinggi, mahadlok sa aso. So, daghang kahit ang mga kuwan, no? Ang uban pagyod nga tuo-tuo, ang uban na tuo-tuo, pag dunay pagkaon nga sobra sa minteryo, dili na dalon sa balay. Kay ngilad kuno nga ang gikan sa minteryo ibalik sa balay. Ayaw na lang mo panguli, kay gikan man mo sa minteryo. So daghang kayong tuo-tuo. Ang uban mo hapit pa og laing balay, adisir mo uli, na sila'y tuo-tuo na. Nga naman, aron mawala ang mawala ang kalag, di na makasunod. So daghang kayatag tuo-tuo. Og mao na ang mga kaigsuonan nga sa superstitious beliefs, matingala ta nga naman nga ang grasya sa Dios mura magwa nato matilawi. Sulay lang gud mog kaon og dulce, unya kan-an ninyo lakip ang putos mulami ba? Di gina mulami nga naman, gikaon ninyo lakip ang putos. Tangtanga muna ang putos. Tangtanga muna aron matilawan ninyo ang kalami. Mo nang tangtanga usa ninyo mga kaigsuonan ang inyong superstitious beliefs, ang inyong tuo-tuo. Aron walay babag sa grasya sa Dios. No? Unsa di ang atong pagtuo? Sa credo, I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Kung nagtuo tang ang Dios makagagahom sa tanan, nganong moabto pa man taglaing pagtuo? O mga tuo-tuo. Mo na nga ikumpisal ninyo, unsa ikumpisal ninyo? Kung nagbuhat mo balay, unya ka ng balaya, gilubngan ninyo sinsilyo, ang general role ang general role, kinahanglan, tangtangon, kuhaon, kaluton yutong sinsilyo. Dayon,
dukdukon tuntua siya sa pare aron mabungkag niya ang kasabutan ninyo. Oh? So tangtangon tuntuang sinsilyo. Muna nga kung manguli mo dito, hala sugod na mo kalot. No? Oh, so tangtangon ang sinsilyo. Pero kung dili na gyud siya matangtang, i-break na lang sa pare ang konsekresyon. Ang panimalay nga gipaduguan bisan og giblesingan na sa pare ng naa o obispo pa, dili mo epekto ang iyang blessing kung ang balay gipaduguan. Kinahanglan nga i-break una sa pare ang padugo sa balay, i-deliverance niya ang area, ikumpisal ang tanan mga sakop, og dayon blessingan ang area. So, muna na ang mga kaigsunan nga ang atong pagtuo dapat muabot sa kahibalo, dili sa gulan og tuo-tuo. Nga naman kadaghan nato ang atong pagtuo bisag aktibo na sa simbahan, wa kaabot sa kahibalo. Pangutanon lang ganita. Nga naman mong mga Katoliko, manguros mo, dunay dinagko, doon na po'y ginagmay. Yeah? Maglisod na ganig explain. Bisan pa aktibo simbahan. Kana lang nga pangutana. Nga nung manguros dinagko, ginagmay. Nga naman kaya nga itong pagtuo, natay pagtuo. Pero wakabots kay balo. Ang uban mo palusot na lang. Manguros mig dinagko o ginagmay kay kung sa masipyat sa ginagmay sigurado yung dinagko. Kaya mo nang kanunay itang gitirahan sa laing relihiyon. Ang laing relihiyon. Manandagang kay mga Katoliko, ang uban pa mga lay minister katekista, nadala na sa laing reliyon. Nga naman, naay pagtuo, wa kaabot kay balo. Pangutanon lang ta, nga naman mong mga Katoliko na ama mo'y senior santo ninyo. Nga nung gitawag man ninyo nag-senior nga bata man na, dapat junior unta na. O, naglibog na, tuod no? Nga naman niya, nga gitawag man nag-senior. Nga naman, kay ang atong pagtuo, wa kaabot sa kay balo. Muna nga, dapat may baluta sa atong pagtuo. Ikinabuhi nato ang atong pagtuo. Itakwil ang anumang superstitious beliefs. Ikumpisal. Kung doon na ba'y higayon nga nagpahula ka mo, di ba? Kaya kadaghanan sa mga Katoliko, nanas Deuteronomio Kapitulo 18, 11, ginadili ang pagduol sa mga manalagna, manghuhula, pero daghang mga Katoliko, mangadto dito. Sa albularyo, ginadili ng naa. Catechism of the Catholic Church 21:16, 21:17. Pero daghang mga Katoliko manduol sa albularyo unya mga tutho-tutho pa, ya. So muna nga dunay babag sa grasya sa Dios atong kinabuhi. Nga naman kay ang atong pagtuo gisagulan sa mga tuo-tuo. Mga kaigsuonan, ang atake sa yawa, ang yawa mura ni siya og iro nga buang nga gihiktan. Dili basta-bastang makapaak, dili basta-bastang makadagma, pwedeng mo paghot, pwedeng mubangga, pero limitado kay may hikot. Apan pwede tang mapaakan sa hiniktan kung wa ta makabantay nga kita mismo ang biduol niini nga wa ta makabantay. Sa unsa nga paagi nga miduol ta sa iniktan nga wa ta makabantay? Una, stop. Unsa nang stop? Sin, traumatic experiences, occultism, and preternatural offering. Unsa nang preternatural offering? Hapit na raw pod ang kalag-kalag. Ang preternatural offering, bisan ka na ang mag-alay kag pagkaon sa mga diwata, so nagsimba na ka sa mga fallen angels. Ang uban sa mga kalag, mo atong minteryo na gialay nga tanduay, na apoy uban nga sigarilyo, ilang ibutang dito sa pansyon, kay maora ba yun gikamatyan ni Papa tungod sa sigarilyo, muna na ang butangan og sigarilyo, o ang mga altar gibutangan og pagkaon. Dili na pagtulunan simbahang Katoliko. Ang mga kalag wa magkinahanglan og pagkaon. Nagkinahanglan sila prayer. Sa nagdaot ng naa, inyong gidalaan og pagkaon.
Pagkamatay na hinuon, adi sir pahatagag pagkaon. No? So, muna na ang dapat mahunong ka na nga sayop nga practices mga kaigsunan. So, ang atake sa yawa, ordinary and extraordinary demonic attack. O niya si Father Darwin sa pag-anhin niya, siya mo palalong usab sa mga extraordinary. O so may ordinary. Ang ordinary lang na, ordinary, pero daghan na ang napukan. Unsang una, temptation. O, temptation. No? Silang Adan o si Eva, napukan. Daghang mga pari, madre, mga minyo, napukan because of temptation. Nga naman, may lang kun ang mutintal nimo nga babae, maot og nawong, kay pwede ra iampo, Ginoo, ipalayo ko sa panulay. Pero kung ang mutintal, gwapa, unya magampo, matuman ang imong pagbuot, dinisiyuta, maingon sa langit. Delikado nang naa, no? Temptation. Ordinary lang na, pero daghan ang napukan. Daghan ang pamilya nga nabungkag because of temptation. O ang atake sa yawa, ang pamilya gayod. Daghang bag-o lang nagminyo, bulag. Naiuban nga dugay na kay nagminyo, daghan gyapon nagbulag. Mabitaw tuntuang dunay istorya nga mga 80 anyos na, mga tiguang na. Ni adtog pare. Nya mingon, Father, ni anhigin mi sa kumbinto kay mananghid mi nimo kay magbulag na mi ba? Yung pare, magbulag mo sa inyo ang pangidaro na. 80 anyos, Father. Agi sa mukan ang pare, panguli sa mo. Una-unaan nyo nag-ayo. Kung makahuna-una mo, pagsuot mo tuntuang Buddha ninyo sa una itong gikasal mo. Balik mo ugma. Pagkaugma, ni balik ang mga tigulang, nagsuot na itong suot nga kasulunon. Ingon sa Kristan, Father, nalagi mga tigulang nga kasulunon. Sa mo, tinudoon yun lang, magbulag sila. Agi patawag na lang sa pare. Ingon pare, sige luhod mong duha, magbulag yun mo. Kuha ang pare o kinini ang bindita. Unya, gipangutana niya ang babae, ikaw manang, mubulag ba kasi mong bana? Mubulag, Father. Iya dayong gidukduk ang ulo. Ikaw, manang, mubulag ba ka sa imong asawa? Mubulag, Father. Dukduk na po niyang ulo. Unya, mura itong pangutana, sige na siya, dukduk sa ulo sa duha ka mga tigulang. Unya, nang reklamo ang mga tigulang, Father, kanus aman nimo nini aundangan, kasakit na ba kayo sa mong ulo? Ingon ang pare, hangtod mga matay mo, kay bugtong kamatayon lamang ang makabulag ninyo. Ay, mag-uli, tadong. Pero, realidad mga kaigsunan, pamilya atake sa demonyo. Temptation. Enticement. Unsa enticement? Unsa ang sala? Lami. Mao nga dunay daghang magtiayon bisan kinasal na sa pari, nagamit og contraceptives. Pills, IUD, kondom, og nangalawat pa. Unsa o man po pagkahibalo sa pari og minister nga naay nagbitay-bitay ng IUD ana. No? Daghang mga Katoliko ana. Ngano man, muingon man ang uban, magdaghan na DMI og anak, bisag dili may makapakaon. Mo na mo gamit og contraceptives. Mga kaigsunan nga nanambong karon, ayaw jud mo pangalawat kun dili nyo biyaan ang maong kahimtang sa sala. Kay kana nga kahimtang sa sala, pwedeng mudala ninyo sa impyerno. So unsa man day buhaton? Ang simbahan nagtudlo ta natural method of family planning. Unsa natural method of family planning? Naatay calendar method. Unsa nang calendar method? Dili nang kalendaryo ibanig. Calendar method. Basic ra kainan na ang calendar method. Unsa na? Calendar method. Basta basa, bata. Sa may buot pasabot, basta basa. Pertel gani, og dili pa mo andam sa kinabuhi, dapat dunay sabot-sabot sa magtiayon. Og dunay pagpugong.
dili lurguhan ang kaulag, ginamit ang contraceptives. Nga naman, nga mo man ang taktika sa yawa, tungod kay di gusto ang yawa nga dunay kinabuhi na usab nga mabuo sa tiyan, og dunay kinabuhing mo gawas, mabunyagan, makasulod na usab na sa langit, samtang ang mga yawa di gyud makasulod sa langit. Kung kamo magtiayong katolikong nabunyagan, ana nakasal, unya naghimo ni ana, kabahin mo sa buhat sa yawa. Ikumpisal ng naa. No? Enticement. Unsa ang sala, lami. Mao na ang daghan kayo karon nga kumo na kayo ang sex outside marriage. Bisan mga estudyante pa lamang sa high school, gagmay pagsuso na idagko nagtiyan. No? Nga naman, sex outside marriage. Enticement. Unsa ang sala, lami. Mo na mingon, ang kalami sa sala temporaryo lamang, pero ang silot ni ana mula hutay. Okay. Accusation. Unsa nang ordinary lang na. Accusation. Unsa man na, kabantay ba mo nga ang ubang mga Katoliko moingon dili ko mangumpisal sa pare kay ang pare makasasala po na. Nag-accuse sila sa pare. Dili na huna-huna nila, huna-huna na sa yawa nga gitanom nila. Ang uban po moingon, di ko mangumpisal mo, nagyapon mangumpisal ko, makasala mangyapon ko. Huna-huna na sa yawa nga gitanom sa huna-huna nila. Kung ang inyong una-una, dili mangumpisal, kay kung mangumpisal makasala lang gihapon, ayaw na lang mugkaon. Nga naman, kay mukaon mo, gutumon man gihapon mo. Ayaw na lang mugligo, kay kung maligo mo, bubuling man gihapon mo. So, accusation, tanawa ang lain-laing relihiyon. Hilabihan daghana nila. Pero ang gitabangan kanunay, ug atake katolikura. Ang mga gibungkag ng mga larawan sa Katoliko. Kita ba mo? O mga pastor nga ang gibungkag nila nga larawan, na may larawan ang mga insik, na ibudha, di ba? Dako, upaw, dakog tiyan, gihimog alkansya, wa man na bungkagas laing relihiyon. Ang sa Katoliko mangyod. O ang ilang atake sa simbahang Katoliko, gikan sa mga miyembro, padulong sa Santo Papa. Wa gyud mo kadungog nga dunay mga pastor nga nag-atake sa nagtukod sa Katoliko. Nga naman nga di man nila atakihon ang nagtukod sa Katoliko, natural na lamang. Kung atakihon nila ang nagtukod sa Katoliko, mapugos sila pagtanaw sa mga panid sa kasaysayan. O ang tanang panid sa kasaysayan nagingon, Gloria Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. The New Book of Knowledge, Encyclopedia Volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. This church was founded by Jesus Christ. World History by Gregorio Saidi, Philippine edition, page 127. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Mga kaigsunan nga Katoliko, swerte ta kay naatas tinuod nga simbahan. Swerte ta kay naatas tinuod nga simbahan, pero di malas ta kundi ta magtininuod. Mo na ang magtininuod ta sa atong pagkakatoliko. Ang atong pagtuo muabot unta sa tukmang kahibalo. So, wa pa makakita nga kadaghanan. Katoliko ra kay gitabangan sa lain-laing tinuhuan. Bisan sa programa sa Iglesia ni Kulapo, Katoliko kanunay mo'y giatake. No. Nagbalay-balay kada adlaw, halos kada adlaw, na ay magbalay-balay nga mga siksi ni Jehovah. No.
So, Katoliko ra gyapon mo igyatake. Unya ang mga Katoliko, wa kayo kabalo sa ilang pagtuo sa atong pagtuo. No? Muna nga, tunan nato ang atong pagtuo, ikinabuhi nato ang atong pagtuo, mga kaigsuonan. Og ang dako, og ang labing maayong pagdipinsa sa atong pagtuo, mao ang pagkinabuhi sa atong gituhuan. So, accusation. Oh. Katoliko gyud gitabangan. Bisan asa, bisan Muslim, Katoliko mo igatake, bisan Iglesia ni Cristo, bisan born again, Sabadista, Katoliko mo giatake. Nganong ingon ana man? Kadawat ba mo atong text nga mikatag sa una? Doon ako'y text mga nadawat. Matod pa sa text. Ambot ko, nakadawat ba mo? Nabasa na ako to. Ang sakit sa tao, maila, pinaagi sa iyang kugmo. Kung ang imong kugmo, parat, doon na kay sakit nga diabetes. Kung ang kugmo tamis, doon na kay sakit nga diabetes. Kung ang imong kugmo, parat, na kay appendicitis. Pero kung ang imong kugmo, imong tilawan, doon na kay sakit sa utok. So, unsay inyo makita, unsay inyong reaksyon kung ang tao nanguhit sa mangga nga kanang manggaha way bunga. Natural na, sakit sa utok ng tawanan, nanguhit mangga way bunga. Mao na ang nganong ang Katoliko mo may gitabangan sa lain-laing relihiyon. Tungod kay kining simbahan nga atong gipasakupan, mao ang tinuod nga iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesukristo. Ug daghan sa atong mga kaigsuonan nga mga Katoliko mibulag na niini tungod kay wa sila masayod sa kamatuoran. Unang Juan 2:18-19, ni anak karon ang mga antikristo, kini mga tawhana gikan ra sa atong pundok, apan mamulag sila nato aron maila nga sila dili ato, kay kun sila ato pa magpabilin unta sila diri kanato, apan mamiya sila aron sila dili ato. So muna na accusation. Then sunod nga atake sa yawa. Unsay sunod niya atake? Extraordinary demonic attack. Unsa man ang extraordinary demonic attack? Ang ordinary demonic attack, una gitawag og demonic infestation. Unsay infestation? Ang yawa naa sa atong paligid. Mobitaw na ang giingon diya sa unang Pedro 5:8, pagbantay kamo kay ang inyong kaaway nga mong yawa nagsunod-sunod kaniyo sa masaliyon ng ulob nangita siyang tukbunon. Nasa atong paligid. Mo na nga naman nga powerful man kayo ang Mahal na Birhen Maria o si Saint Joseph. Di ba pila lang kahigayon ang Mahal na Birhen Maria misulti diha sa Biblia. Una, matuman unta ang imong gipamulong dinhi kanako. Ikaduha, anak, wala na sila'y vino. So, si Saint Joseph, nakita ba niyo ni sulti diya sa Biblia? Wala. Nga naman, kay silence. Ang silence, ang pagkahilom, di mahibawan sa yawa ang imong plano. Pero, kung banha-banha ka, ang yawa na minaw, pwede niyang i-block o pwede niyang maambos ka kung dili ka protected, lalo na sa proper faith, proper disposition of morality, and state of grace. Yeah? Okay. So, infestation, naa siya sa kakahuyan, naa siya sa kabatuan, mo na nga aron, naa siya sa dalan, mga territorial fallen angels, mo na nga di ta malimot, kinahanglan protected ta sa grasya sa Dios. Kung mahimo wala tay mortal nga sala, gikumpisal nato ang atong mga sala, ginulsulan nato, gireform nato ang atong mga sala nga nahimo. Nga naman, kay ang Dios naa siya sa supernatural world. Kita na as natural world. So dili ta pwede kung wala tay natural gift, supernatural gift. Mao na ang sanctifying grace. Pananglitan, kamo nga naa dinhi, pila laman ka minutos ang pwede ninyo nga muutong mo diha sa tubig. Taas ra na naa siguro ang 15 minutos.
Dili ka makautong sa tubig kung wala kay oxygen. Kinahanglan tag supernatural nga kahimanan aron mo tabang nato nga makautong ta ilalom sa tubig. Mao usab. Kay ang Dios naa sa supernatural world, nagkinahanglan ta og supernatural gift ug mao kana ang sanctifying grace aron makauban nato ang Dios. So, protected ta. Ang yawa na as palibot. Wa mo kabantay sa mga magrosaryo, inigsugod ngani sa rosaryo, di ba? Pagsugod og rosaryo, maglanghab na. Ha? Ang uban nga nagrosaryo, ang rosaryuhan himuon nilang sleeping tablet. No. Nakatulog magrosaryo, no? Adili tamal di na ta matingala ana kay naay dinhi wa gay magrosaryo natulog man. Okay. So, mo na mga kaigsuunan nga gamito nato ang rosary. Kay ingon ang demonyo sa lawas sa usa ka poses sa matag litok ninyo sa santos nga rosaryo, gimaso ang among ulo, gitayog ang imperno. Kung kamo pang tanan magrosaryo, katapusan na namong mga demonyo. Pero daghan natong mga Katoliko, nalimot sa paggamit ni anak nga hinagiban diha sa atong pamilya. Rosaryo, din himuan ninyo nga mahimong kabahin na sa kinaiya, nga humagrosaryo ninyo, mag-bless ang amahan sa panimalay. Mag-bless, unya butangan og holy and exorcise salt ang four corners inyong balay. In the name of Jesus, I seal this house with the precious blood of our Lord. Ngano man, aron kung musulod ang mga yawa, territorial in nature sa inyong balay, pagsulod niya, nga dunay mga sacramentals, masunog siya. Di na siya mudayon, adto na lang siya sa inyong silingan. No? Tuduin po niyo inyong silingan. So, infestation. Sunod, na gitawag nga opresyon. Unsa nang opresyon? Ang atake niya, pwede ang imong business, pwede nga ang imong panglawas, pwede nga ang imong relasyon sa imong pamilya, pwede, unsay timaan nga ang inyong panimalay, nasudlan nagyawa. Kung kining maong panimalay, gasigilag away. Kung ang nagpuyo sa panimalay, taas ng katuigan, walay kumpisal. Nga naman, ma-attract ang yawa sa mga sala. Huna-hunaan lang gunanaan ninyo, dunay ilaga nga mamatay sulod sa iyong balay, di ba magtapok ang langaw? Nga nung magtapok man ang langaw, ma-attract siya sa baho sa patay. Maupod ang mga yawa, ma-attract sa pamilya, nga naglunang na sa sala. So, infestation. Oppression. Balik-balik sa sakit, mag-away na sa pamilya, di magkasinabot, walay prayer, pwede ang imong panginabuhian ang iyang igon, pwede ang relasyon ninyo ang iyang atakehon. That's demonic oppression. Obsession. Unsa man ang obsession? Ang iyang target, huna-huna og pagbati. Huna-huna og pagbati. Matingala, ang gibuhat sa Dios, si Adan o si Eva lang. Yeah? Si Adan, gikan sa lapok. Si Eva, gikan sa gusok. Pero nga na may mga bayot karon. Bitaw, ano may mga bayot? Asa man na, muingon man po sila, ay, kami ang gusok nga nagkalapok. Well, mga kaigsuunan, kabahin na sa spiritual warfare nga ang yawa, di sila makadawat nga sila mga anghel. Para nila, mga Diyos sila. O kanang ilang paguna-una nga mga Diyos sila, sa part sa ubang deliverance and exorcism nga mahitabo, dunay mga yawa nga moingon, worship us, we are your gods. So, gusto nila nga simbahon sila. Munang
malipay sila, kumutahod ka. Tabi apo, perya buyag. Nga naman, nagtahod ka nila. So kanang una-una nila, nga dili sila mga anghel, kundili mga Diyos sila, muna'y ilang i-share sa pagbati sa tao o guna-una sa tao. Kung lalaki ka, dili ka lalaki, bayi ka. Unsay resulta? Bisan ng atong simbahan, doon ay nahitabong iskandalo, gumikan ana. Kung ikaw pod, babae, ibutang sa imong una-una o sa imong pagbati, dili ka babae, lalaki ka. Unya, naay mga nag-uong-ong nga sugyot balaod noon sa Kongreso, sa Senado, same-sex marriage. Sa uban, legal na. Nga naman, kay kun lalaki sa lalaki magminyo, babae sa babae magminyo, zero ang populasyon, walay anak, walay mabunyagan, wala na'y makasulod sa langit. So, ingon anak, kamaro ang yawa. No? So, obsession. O sa may obsession, ang uban, makamata, alauna, alas 2, alas 3 sa kadlawon, maglisod na og tulog. Nga naman, kay kanang orasa, gitawag na siya, the devil's hour. Kabantay ba mo? Unsang orasa, kasagaran mahitabo ang kawat. Alauna, alas 2, alas 3. Unsang orasa, kasagaran mahitabo ang aksidente sa dalan. Alauna, alas 2, alas 3. Unsang orasa, mahitabo, kasagaran dunay rape. Alauna, alas 2, alas 3 sa kadlawon. Unsang orasa, kasagaran, ang akyat bahay musulod. Alauna, alas 2, alas 3. Nga naman, kay kanang orasa, the devil's hour. So, obsession. Huna-huna o pagbati. O magsugod ang obsession, unsa na naa? Kanang muadto kag laing dapit, unya makakuan ka, nanimaho laging kandila. Uhumot kayo nga akong masimhot. O kaha naay manawag nimo. O mubati ka nga wa na kay pulos, magpakamatay ka. Magpakamatay ka. Daghan karon ang mga naghikog. That's demonic obsession. Bisan sa amo dito sa Usamis, daghan naghikog. That's demonic obsession. Nga naman, kay ang taktika sa yawa, pahikogon ka. No? Kundi ka madalag pahikog, mulukso siya sa laing taktika, buangon ka niya. Muna nga, real gayod, nga naata sa espirituhanong gubat mga kaibsunan. Then, human sa obsession, nana ang pinakataas. Unsa man ang pinakataas? Demonic possession. Sa mga demonic possession, ang demonic possession, total takeover sa yawa, sa lawa sa tao. O usually, ang uban ananaa nga sa sign nga active ang yawa nga naa sa ilang lawas, kanang gitawag og psychic ability. Unsa nang psychic ability? Third eye. Kanang unsa ang third eye? Ang third eye kana bang makakita na mo og white lady nga color itom. Makakita na gani mo ananaa, so open inyong third eye. Nakasulay na ba mo tan-aw white leading itom? Okay. Ang psychic ability at tulo ka level na. Magsugod ang naa siya, sign nga doon na kay psychic ability, magsugod na murag shadow anino nga nilabay. Hala, unsa man tong nilabay? Murag anino. So kung naka-experience ka na, so open ang imong psychic ability, but first level. Ikaduha, second level, na makita na gyud nimo siya. O kaha anghel o Birhen Maria nagpakita nimo, o mga engkanto, makita na nimo siya, purma. Third level, o sa man ang third level, the highest level,
gawas nga makita na nimo, makaistorya na gyud nimo na. So nagkinahanglan na gyud kag solemn exorcism. Unya ang psychic ability mga kaigsuonan, pwede na sa demonic kinahanglan solemn exorcism na. Unya daghang kay sa mga Katoliko nato karon nga wa kabalo nga walking possessed. Mo na nga ang ministry sa exorcism and deliverance. Ministry para muhatod og kabalaan sa tao lakip na sa tibuok pamilya. Mga kaigsuonan, matag usa ka nato, doon na tayo lain-lain nga ambisyon sa atong kinabuhi ug sa atong mga anak. Nasulayan na ba ninyo nga magbaton og dakong ambisyon ni ining kinabuhia? Nga ang labing dakong ambisyon nga dapat naata mao nga unta kita mabalaan. Kung nangambisyon kitang mabalaan, sigurado gyud nga ihatag na sa Dios nga nato. Ngano man nahiusa sa iyang ambisyon para nato. O ng Pedro 1:16, pagbalaan kamo kay ang Dios balaan man. O sa katapusan, mga mahal na kapatid, ayaw kalimot nga ang pagdupa sa cross ni Ginoong Hesukristo para ang tao maluwas, libre, free, way bayad. Ang kumpisal, free, way bayad. Pero nakamatikod ba kamo sa palibot? Daghan ang mapalit og sigarilyo, manigarilyo, ang uban magka-cancer lang, naibayad. Daghang naghubog-hubog, mupalit og ilimnon, makahubog, may bayad. Mambabae, may bayad. Samot ng manlalaki, may bayad. Muadtog bulangan, natural may bayad. Mugamit og syabo, naibayad. Unsay punto ni ini? Wa ba mo kabantay? Nganong daghan man sa mga tao sa kalibutan, mugasto, makaadtog impierno, samtang ang kaluwasan, free, libre, para natong tanan. Daghang salamat.